chair, mga kababayan. Halos minuminuto yata, meron siya komento tungkol sa ICC, ano po. Pero nung nagsalita, nung sinabi ni Trillanes na malapit na, yung unang lumabas yan, mga kababayan, no? Sabi ni Trillanes, malapit na, June, July, August. At si Bato, isa sa dun sa talagang aarestuhin at seserba ng warrant. Ano? Doon, sige, sama ka na, Trillanes, posasan mo ako. Gumagana. Nanggagalaiti pa ho, no? Sabay, sabi niya, biglang merong kaibigan akong pulis. Tinulungan pa kita para makaupo ka, para makapagsilbi ka sa panahon ni Duterte, tas isa ka pa sa susuporta sa ICC. Kaya ho ako talagang, kahit sinabi ho ng ating presidente, mga kababayan, na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, paniwala pa din ho ako na makakapasok yan at magse-serve ng warrant of arrest. O ano ba sabi ni Bato de la Rosa dito? Open ang mga korte natin. Oo nga, ano? Bakit pasukuin nyo na kasi si Kibuloy? We have the RTCs, we have the Court of Appeals, we have the Supreme Court. Open lahat yan. You file cases there. Siguro ito sinabi niya dun sa sa pagpapatawag sa kanya dun sa Congress, ano po? Oh. Pero bakit nga daw hahantong pa kayo sa ICC? Parang kayo nga hindi niyo nirerespeto yung mga pagpapatawag ng Kongreso, ng Senado, at isa sa hindi rumerespeto yung best friend ninyo, yung kaibigan nyo na si Kibuloy, pati korte hindi nirerespeto. Kung ganun din ang gawin ninyo, di ba? Na nararamdaman namin na hahantong din kayo sa ganun. Bakit hahantong pa kayo sa ICC? Ibig sabihin ba naka-small ka sa mga judges natin? Anong naka-small? Minamaliit mo yung mga judges natin at mga justice natin sa Supreme Court na wala silang ginagawa. Yung ating DOJ, walang ginagawa with question mark daw po, mga kababayan. Kasi nga, nagsisitakasan kayo kapag sa korte na Diba? Tapos sandamakmak yung nagreklamo doon sa ICC. Binakapan nila dating Senador Trillanes, Leila de Lima. Nako, mas bibigat ho yan, mga kababayan. Yung pagkakalaya ho ni dating Senadora Leila de Lima, mga boss chief amo sir, mas mas bibigat ho yung mga problema nitong mga ito, mga kababayan. Kasi yun nagpapatunay na meron lang political prisoner ho mga kababayan, lumalabas Pinolitika po si dating Senadora Leila de Lima. Bakit ko sasabihin yun? Napatunayan sa korte na walang sala yung ali. Napatunayan sa korte na yung mga ebidensyang ginawa nung inyong side, walang katotohanan. Di ba? Siguro isa din ho sa reason kung bakit ayaw umattend ni Bato de la Rosa, mga kababayan, doon sa hearing sa Kongreso, mga bossing, baka madulas. Madulas din ho ang bibig ni De La Rosa. Parang parang laging kumakain ng lechon. Mamantika, madulas. Baka biglang mag-Arturo. Ayan, tinuro sa ganito, ganyan. Minsan kapag nagsasalita itong tao na to, hindi niya alam nalalaglag na sila sa bitag. Naituturo niya na yung mga kaalyado niya po, mga bossing. Yung mga kapulisan na mga inutusan ho, mga kababayan kumbaga, meron akong taong itinuturo, mga bossing, kung sino yung talagang mga nag-utos, kung bakit lumakas ang loob nila na tumegi nung panahon ng laban kontra droga, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Lorelai Diazener, pinopolitika daw ni Trillanes sila. DDD. Dahil labas na mga baho nila. Hindi, ang tagal pa nun no? Mga kababayan, simulang-simula pa lang ho ng pagkakaupo ni dating Pangulong Duterte, mga boss chief amo sir, nagsalita na si Trillanes nun.
Kaso naging bulag lang ho tayo mga kababayan. Kahit anong sabihin, kahit anong mga sinasabi ni dating Senador Trillanes, hindi natin pinapaniwalaan. Pero eto, nung natapos ang termino ni dating Pangulong Duterte, mga bossing, eto na nakikita na natin, nagsisilabasan na ho yung mga problema. No, kaya nare-realize natin, naku, tama pala yung mga pinagsasasabi ni dating Senador Trillanes. Ano? Biruin mo, meron daw bank account si Trillanes sa Singapore. Ano yun eh? Scotiabank, kung di ako nagkakamali. Meron din dito sa amin nun eh. Ayun, pinuntahan ni Trillanes. Pinatunayan niya na wala talaga siyang bank account dun sa Scotiabank. Mga bossing. Kaya, nako, mga boss, etong etong si Bato de la Rosa, ramdam na ramdam niya ho niyan, mga kababayan, na talagang magse-serve at maseserban sila ng warrant of arrest. Kaya ganyan ho yan, minuminuto, nagko-komento, minuminuto, nagsasalita po. Patungkol doon sa sa kanila, pag-serve ng warrant of arrest, mga bossing. Kakabahan ka talaga dyan. Huwag ka mag-alala, baka naman sama-sama kayo doon sa Oblo. Baka naman iisa lang, at least joint first pa din kayo doon, di ba mga kababayan? In your dreams, sabi ni Ramon Del Rosario, in your dreams kapag kalapag ng ICC sa Pilipinas, tapos nakikita ng mga mata ninyo na sineserve yung warrant of arrest, iyakan kayo dyan. Yang sasabihin yung in your dreams na yan, mapapalitan ng kalungkutan yan. Oh. 'Di ba? Ito pa. Isa pang kinakabahan talaga tong si Bato de la Rosa eh. Siguro kada 5 minutes yata may kakwentuhan to tapos ini-explain sa kanya. No? Siguro kahit kada 5 minuto naghahanap ng kakwentuhan tong si Bato de la Rosa tapos i-explain niya. Bakit ganito? Bakit papapasukin nila yung ICC? Ganito, ganyan. Oh. Ganun ho kapag problemadong tao, salita ho ng salita. At pilit niyang dina-justify, mga kababayan, na hindi dapat, no? Pilit niyang dina-justify na sila yung tama kapag yung nasa utak mo yung ICC na yan. Oh. Sabi niya pa dito, meron naman talagang political motive. Gusto talaga nilang ipin down si Pangulong Duterte, ha? Ano daw, sabi ni Bato de la Rosa, gustong ipin down si Pangulong Duterte, ha? Sino ba mga naunang mga nagmautog dyan? Sino yung mga unang bumanat sa ating presidente? Paano ipin down? Hindi nga nagsasalita ang Malacanang sa inyo eh. Di ho ba? Ni wala nga sinasabi, kaya nga nanggagalaite sila Maharlika, yung mga bumabanat sa kanya, nanggagalaite. Ano, bakit to? Banat kami ng banat sa iyo. Ni wala man lang kaming marinig na resback galing sa presidente. Ang totoo ho, sila ang nagpipin down sa presidente. Paano mo sasabihin na si Duterte ang ipipin down? Di ho ba? Binabaliktad nyo ha. Binabaliktad nyo ha. Oh. Ito nga, why go to ICC na? Minuto nasa utak ni Bato yung ICC. Siguro kapag kayong matutulog na ho yan, mga kababayan. No? Ganon. Nagtatanong, paano kaya kung talagang iserve na yung warrant of arrest sa amin? Ano gagawin ninyo? Oh. Mamimiss ninyo ba ako? Siguro bago matulog, no? Hindi mawala sa isip. Oh. Ito nga, why go to ICC? Na-functionin naman yung ating mga korte dito. Kasi gusto nila na ilalamp lahat yan na gawing crimes against humanity. Totoo naman. Oh. At ipapasa sa ICC. Kung meron talagang mga nangyari na labag sa karapatang pantao, mga bossing, nung panahon na sila ay nanunungkulan, ano tawag dyan? Diba? Crimes against humanity. Oh. When in truth and in fact, some of these cases, pagdating pa lang sa DOJ, dismiss na agad ang kaso dahil through proper investigation. Baka nung panahon ninyo, inimbestigahan yun. Lalabas at lalabas na justified yung ginawa ng police, justified yung nangyayari sa lahat.
ay ginagawa within the legal frame. Merong mga pulis na nagsasabi na lumagpas sa karapatang pantao yung kanilang mga ginawa at sinasabi nila na ito ay turo